Hi guys! Sa video na to today, ang gagawin natin is mag-assemble at mag-disassemble tayo ng flat iron. So, para if ever man sa future nasiraan kayo ng flat iron, alam niyo kung ano yung gagawin ninyo. Ang kakailanganin natin sa assembly at disassembly na to is flathead screwdriver para mag-pry open ng mga plastic components at ang Phillips head or crosshead screwdriver para magtanggal ng mga screws in order ma-access natin ang flat iron. And syempre naman, kailangan natin ang flat iron of choice natin. Start na tayo. Gamit ang Phillips head screwdriver, tatanggalin natin yung screw na nakalocate sa likod ng flat iron. Then gamit ang flathead screwdriver, tatanggalin natin yung top part ng handle ng flat iron. As you can see, may isang screw na nakalocate dito sa harapan and may dalawang nakalocate sa likod. Tatanggalin natin yon para matanggal tong half part ng flat iron natin. So far, na disassemble na natin ang majority ng flat iron na to. Depende sa specific na flat iron na meron ka. Baka mas marami pa yung screws na kailangan mo tanggalin. Yung sa akin kasi, para ma-access ko yung internals, tinanggal ko yung nag-iisang screw na nakalocate dito sa likod. Then after nun, gumamit ako ng flathead screwdriver para ma-pry open tong top part ng handle. Since ang naghahawak lang dito sa napansin ko is etong maliit na plastic tab. Kaya kailangan mag-ingat tayo kapag binuksan natin ito kasi baka ma-risk natin na maputol itong tab. Then after tanggalin to, may nakalocate na tatlong screws. Isa dito sa harapan at dalawa dito sa likuran. Then after tanggalin nun, ma-access na natin tong part ng flat iron kung saan nakalocate yung LED, yung wirings, pati yung selector switch. Let's continue. Gamit ang Phillips head screwdriver, tatanggalin natin tong 3 screws na naghahawak sa sole plate ng flat iron natin. Then after tanggalin, ma-access na natin ang sole plate. Ayan, natanggal na natin tong part para makita yung sole plate. Sa specific na flat iron na to, 3 screws ang tinanggal ko para ma-access tong sole plate. Isang nakalocate dito sa taas at 2 nakalocate dito sa bottom. Pero depende sa flat iron mo, it could be more or it could be less. Ngayon, na-access na natin tong sole plate. Dito nakalocate yung selector switch kung saan na-adjust natin yung heat. Depende kung anong type of clothing ang paplansyahan natin. Then, dito na kikita to. Sa pagkakaalam ko, ito ay thermal fuse. Sa pagkakaalam ko, ang thermal fuse, ito yung isa sa pinaka-vital na component dito sa flat iron. Kasi sa nabasa ko, ito ang nagpro-protect sa buong unit. Ito yung nagpre-prevent sa pag-overheat or madamage ang item. Parang ito yung nagko-control ng heat na lumalabas dito sa sole plate. Ayan, na complete na natin na-disassemble tong plancha. Kaya ginagawa ko tong video, itong assembly-disassembly video, para if ever man na masiraan kayo ng plancha, alam niyo kung paano mag-disassemble, kung alam niyo kung paano mag-ayos nito. Kasi usually, kapag hindi gumagana ang flat iron, usually, ang mga common issues dito, loose wiring, yun yung unang dapat na i-check ninyo, or nagka-damage dito sa selector switch or dito sa thermal fuse, or kaya umiinit kaso hindi umiilaw yung LED. Dito nyo rin dito nyo rin pwedeng i-troubleshoot yung item para makita agad kung ano yung mga component na kailangan palitan if ever man na masira ito. Ayan, so i-assemble na natin yung flat iron. So basically, yung order ng pag-disassemble natin, i-reverse lang natin yun na order ng pag-assemble. So, babalik natin yung sole plate sa bottom part ng flat iron, then yung half part ng flat iron, ibabalik din natin gamit yung screws, then yung sa ibabaw, babalik natin, then i-clip back natin yung top part ng handle, then babalik natin yung screw. Ayan, nabalik na natin. Hope you enjoyed the video. Disclaimer, this video is for school and educational purposes only.